Isang masayang pamilya, isang matagumpay na negosyante, at bigla, naglaho ng tuluyan. Ano ang nangyari sa kanila? Ito ang kwento ng pamilyang pinatay at ng planong ginawa para makuha ang ₱5,000,000. Si Neil Chuen, o Chohan sa ibang ulat, ay may-ari ng isang freight company sa paligid ng Heathrow. May asawa siyang si Nancy at dalawang baby na sina Davinder at Ravinder. Mukha silang kumpletong pamilya, negosyo, tahanan, at matatag na buhay. Ngunit noong Pebrero 2003, 2 araw matapos mag-shoot ng family film, nawala sila nang walang bakas. Pumasok sa buhay nila si Kenneth Ken Reagan, dating drug smuggler, kilala noon bilang Captain Cash. Bago makulong, namumuhay siya ng marangya. Pagkalabas niya, nagbalik siya na may layuning makabangon muli. Nag-apply siya bilang driver sa kumpanya ni Neil. Mabilis siyang nagpakita ng tiwala at si Neil, na dati ring nakulong, ay nagbigay ng pagkakataon. Ngunit hindi lang simpleng trabaho ang dala ni Ken. May plano siyang pulbusin ang buong negosyo. Sinimulan niya sa pangako, mamimili raw ng kumpanya, cash offer na ₱3,000,000, malaking tukso, lalo na't napapabalita na gustong mag-retire ni Neil dahil gusto ng asawa niyang bumalik sa India. Kasama ni Ken sa plano si Belinda Bruin, isang socialite at dating kilala sa mataas na pamumuhay. Naging bahagi siya ng kwento ng inalok ng trabaho ni Ken, malaking sweldo kahit 2 araw lang sa isang linggo. Unang hakbang, gawing opisyal ang paglipat ng kontrol sa kumpanya, ngunit may kakaiba. Sa Devon, nakita ni Belinda si Ken na nagpaayos ng drainage sa kanyang taniman. May mga taong naghuhukay. Nang marinig ng kapitbahay, nagduda, at nang sumisilip ang pulis, sinabi ni Ken na huwag daw hayaang pumunta ang mga ito sa bahay ni Belinda. Parang may itinatabing lihim. Isang Huwebes bago ang araw ng mga puso, umalis si Neil para sa meeting sa Stonehenge. Iyon ang huling pagkakataong nakita siyang buhay ng ilan sa mga kasamahan. Nang Lunes, kinulat ang mga empleyado. Inilabas ni Ken ang isang sulat na kunwari pirma ni Neil. Sinasabing ipinagbili na niya ang kumpanya at magre-retiro na kasama ang asawa. Si Belinda, bigla na lang tinawag na bagong may-ari. Ngunit ang pamilya ni Neil, walang bakas. Bottles ng gatas, damit ng bata, at mga pagkain sa loob ng bahay, naiwan. May prayer book si Nancy na karaniwan niyang dala palagi, natagpuan sa loob din ng bahay. Hindi ito parang kusang pag-alis. Nag-alala ang kapatid ni Nancy na si Ongka. Nang hindi masagot ang tawag, siya mismo ang lumipad papuntang UK. Pumasok siya sa bahay at nakita ang mga laruan, baby bottles, at malamlam na bakas ng isang biglaang pagkawala. Pinilit niyang kumbinsihin ang pulis na seryosohin ang pagkawala, at nang magsiyasat ang mga detektib, napunta ang kanilang pansin kay Kenneth. Ginamit ng pulis ang mga mobile phone trace. Nakita nila na ang telepono ni Neil ay nakatagpo ng telepono ni Ken malapit sa Stonehenge, at pagkatapos ay naglakbay papuntang West Country, papuntang Exeter, senaryo ng tangkang paglihim. Isang tip ang nagturo sa isang lupa sa Devon, lupang pag-aaralan ni Belinda. Sa simula, naghukay ang pulis doon na umaasang makakakita ng bangkay. Nakakuha sila ng ebidensya, ilang buhok at mga piraso ng nasunog na damit, ilang alahas, mga piraso na kalaunan,
ay na-testing at na-link kay Neil at Nancy. Parang pinlano at inilibing sila doon. Ngunit hindi doon nagtatapos. Ilang buwan pagkatapos, habang may mga nagkakanu sa Bournemouth Bay, may napansin silang lumulutang na katawan. Pag-uwi sa mortuary, kinilala ito bilang si Neil. Nakita sa postmortem ang malubhang pinsala at tape sa bibig. Malinaw na biktima ng marahas na krimen. Dahil sa bawat ebidensya na lumilitaw, umangat ang kaso bilang Category A homicide, pinakamataas sa mga murder inquiries. Si Ken Regan naging pangunahing suspek. Ang hukay sa Devon ay hindi basta paghuhukay lamang. May bonfire, nasunog na serye ng gamit, at bakas ng pagsisikap na itaboy ang mga palatandaan. Ngunit kasama rin sa kwento ang iba pang pangalan, sina William Hornsey at Peter Rees, mga kasamahan ni Ken. Nasa eksena sila noong naghukay at ginamit ang kanilang presensya para gawing legal ang paglipat ng lupa at pag-alis ng ebidensya. Sa kalaunan, unti-unting nabuo ang kaso sa korte. Ang paraan ng pag-alis ng mga katawan, ng pekeng dokumento, at ng mga tekstong ipinadala para iligaw ang pulisya, lahat ng ito ay bahagi ng planong gagamitin para makuha ang malaking pera mula sa kumpanya. Ang pagnanakaw ng buhay ng 5 tao, 3 henerasyon, para lamang sa material na kayamanan. Ang mga maliliit na bakas, buhok, alahas, text logs, phone traces, ang siyang nag-ugnay sa mga akusasyon. Ang kwento ni Neil, Nancy, at ng kanilang mga anak ay hindi lang isang kaso. Paalala ito na ang pagkagahaman ay maaring magdulot ng ganoong kalupit. Isang planong inumpisahan ng pekeng alok at naisakatuparan sa brutal na paraan. Sa bawat ebidensya na lumutang, unti-unting bumabalik ang boses ng mga nawala. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang kwento ng mga totoong krimen. Kung may alam kayo o gustong idagdag tungkol sa kasong ito, i-comment lang sa ibaba.